Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga naman sa mga nasa Pilipinas. Magandang hapon siguro sa mga nasa gitnang silangan. Bigyan lang po natin ng pagkakataon na makapag-online din yung iba. So, siguro mga ilang sandali. Para sa mga marahil unang pagkakataon ako po ay marinig. Ako po ay nagtatagalog. Ang aking napagpasyahan ay magtagalog sa buong buwan ng Hunyo. So, nung isang linggo po ay sinimulan ko ng magtagalog. Ngayon, at saka 2 linggo pa, ito po ay sa pagkilala sa ika-100 at 22 taon ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa bansang Espanya. Ah, Kahapon sa Pilipinas, pinagdiriwang po ang Araw ng Kalayaan. So mabuhay ang mga nasa bansang Pilipinas at tayo ring mga Pilipino dito sa bansang Amerika o saan pa mang lugar dito sa buong mundo. Ako po ay nakikihati sa inyong kaligayahan. Ang ating pong pinag-uusapan simula pa nung una tayo magsimula sa online messaging ay ang tungkol po sa aklat ng Genesis. Nagsimula tayo doon sa unang-unang kapitulo ng Genesis. Ngayon po, nandito na tayo sa ika-11 kapitulo ng Genesis. At marami tayong mga natutunan. Ako rin sa aking pag-aaral, marami din akong mga natutunan. At napagtanto ko na yung nangyayari ngayon na sitwasyon natin na merong COVID-19 o merong virus, may magandang mensahe ang manunulat ng aklat ng Genesis na may kinalaman pala sa buhay natin at lalo na sa buhay ng mga taong kasama sa salaysay ng aklat ng Genesis. Dito po sa ating mensahe ngayong gabi, ang ating pagtutuunan ay ang aklat ng Genesis, ika-11 kapitulo, talatang 27 hanggang 32. Ulitin ko po para sa mga merong hawak na Biblia. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay ang aklat po ng Genesis, ika-11 kapitulo, talatang 27 hanggang 32. Mabanggit ko lang, ang akin pong Tagalog ay Tagalog Quezon. Ang alam ko yung Tagalog Bulacan ay mas malalim na Tagalog. Iba rin yung Tagalog ng Batangas. Pero naiintindihan ko rin na merong ibang mga Pilipino na iba naman ang ng salita. Nawa magkaunawaan tayo kahit na yung salita natin ay iba-iba. Yung tawag natin yung basic na Tagalog, magkaunawaan tayo. At ito po ang aking ginagamit. Ang tawag dito classical Tagalog. Ang aking panalangin ay magkaintindihan tayo sa pamamagitan nito. Ngayon, balik po tayo sa pinag-uusapan natin sa Genesis, Kapitulo 11, talatang 27 hanggang 32. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayong gabi o umaga sa Pilipinas ay may plano bang Diyos? May plano ba ang Diyos sa buhay natin at sa buhay ng mga nauna sa atin? Maraming mga Diyos o maraming mga kaisipan tungkol sa Diyos. Ang pagtatanong, nagpaplano ba ang Diyos? May plano ba ang Diyos? Meron bang magandang kahihinat na ng buhay ko? O kailangan pumunta ako sa Quiapo para magpahula sa aking palad kung ano mangyayari sa kinabukasan? O wala namang itinakda ang Diyos? Ako nang bahala sa aking kinabukasan. O ang tanong, may plano ba ang Diyos? Konting pagbabalik-aral dun po sa ating aralin nung isang linggo. Anong nangyari sa ika-11 kapitulo ng aklat ng Genesis, yung sa talatang una? Ang mga tao po, ayon sa kasulatan, kumalat sa lupain ng Sinar. Pagkatapos, nagtangka silang magtayo ng templo o ang tawag dito ay yung Torre ng Babel para sa Diyos. Pero hindi ang Diyos ang may pangalan doon sa templo kundi sa pamamahala ng tao. Ang ibig sabihin lang, madaling salita, ang tao ang gumawa ng templo para sa Diyos, pero hindi ang Diyos ang boss. Ang tao ang namamahala. Ang tao ang boss, hindi ang Diyos. Dahil dyan, ayon sa kasulatan, bumaba ang Diyos at tuwirang pinigilan ang tao sa kanyang masamang ambisyon. Dahil mapag-ambisyon yung ginawa ng taong magtayo ng lungsod at tore na hindi naman talaga para sa Diyos. Ang susunod pong salaysay ay may kinalaman sa paksaan natin ngayong gabi.
Gusto ko pang basahin yung ika-27 talata hanggang 32 talata. Ito po ang sabi sa aking salin, ah, ang dating Biblia. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Ito po si Tera, Tare sa Tagalog. Naging anak ni Tare si Abram, hindi pa Abraham, kundi Abram, si Nakor, at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At ang nagsipag-asawa si Abram at si Nakor, ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nakor ay si Milka. Anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, wala siyang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sara na kanyang manugang, asawa ni Abram ng kanyang anak. At sama-samang nagsiali sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, Kapitulo 11, 27 hanggang 32. Habang binabasa ko, hindi ko mapigilang matawa dahil maraming mga pangalan ang binanggit at halos paulit-ulit yung mga salita. Marahil sa Ingles, iba po ang pagkakabanggit. Pero gayon pa man, ito po ay lumang literatura sa gitnang silangan na hindi sa estilo nasulat natin kung hindi sa estilo nila. Kung kaya't mahirap siyang unawain sa unang pagbabasa, kailangan siya ng mas maraming pagbabasa at marahil kailangan pang tumingin ng ibang mga babasahin na kagaya ng mga nababasahin sa gitnang silangan. Ngayon, kung babasahin nating mabuting salaysay mula sa talatang 27 hanggang 32, ang makikita natin dito ay ang balangkas na patungo sa talatang 30. Ang ibig sabihin, ano ba ang pinakabuod nung talatang binanggit ko, nung salaysay na yon? Nasa talatang 30. Yung talatang 30, ang sabi doon, si Sara ibaog, wala siyang anak. Kung meron tayong matatandaan na pinaka-mensahe nung nabanggit kong salaysay, nasa talatang 30. Si Sara ibaog, wala siyang anak. Gusto ko pong ipaliwanag ng ganito. Kapag ka po sa lumang tipan, ang ginamit ay salaysay o kwento. Meron siyang original na struktura at yun ang sinusundan ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng sarili kong mensahe. Sinusundan ko lang kung ano yung estilo ng manunulat. At doon sa estilo niya ng panunulat, yung palagitnaan o yung gitna, laging doon nakalagay kung ano yung mensahe, kung ano yung gusto niyang sabihin. Nandito yung gusto niyang, ang tawag sa English, dito yung emphasis. Nandito sa gitna lagi. Kaya ang sabi ko, sa ika-30 talata, nandun yung pinakabuod ng mensahe ng manunulat. Si Sarai baog, wala siyang anak. Hindi po ito para doon sa ito pong nasulat nito ay para doon sa unang nagbabasa ng aklat ng Genesis. Hindi po ito para sa atin. Kung kaya wala po dapat masaktan kung kayo po ay walang anak, pagkat hindi po ito tungkol sa inyo. Ito po ay tungkol kay Sara. Ngayon, ang pinakapayak na paraan ng pagbabasa ay tingnan po natin ang likas na balangkas nung Kapitulo 11. Ulitin ko po, yung unang 9 na talata sa Kapitulo 11 ay patungkol sa pagbaba ng Diyos. Yun ang buod nun. Yung ika-10 hanggang 26, nabanggit yung lahi ni Sem. 10 lahat siya, maliban kay Adan. So, simula kay Sem, 10 hanggang marating kay Abram. Itong talatang 27 hanggang 32, nagtuon lang po ng pansin sa lahi ni Tera o ni Tare. Anong gustong sabihin ngayon ng manunulat ng aklat ng Genesis? Bakit tungkol sa pagbaba ng Diyos, biglang talaan ng lahi ni Sem, tapos talaan ng lahi ni Tera? Kaso, dun sa talaan ng lahi ni Tera, merong maiksing salaysay tungkol kay Tera, kay Abram, Nakor, kay Milka, kay Haran, kay Lot. Galing sa Ur, pumunta sila ng Kanaan, pero natigil sila sa Haran at namatay si Tera. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Liwanagin po natin. Sa paraan ng pagsusulat ng mga Hebreyo sa sinaunang gitnang silangan, may kinalaman lagi ang talaan ng lahi sa mensahe.
Hindi po yan basta inilagay lang para lang siguradong nandun yung mga pangalan. Kung hindi, meron silang ibig sabihin. Pinili nila yung mga pangalang yon kasi yung mga pangalang yon ay mahalaga para bigyan ng puntos yung kanilang mensahe. Mula kay Sem hanggang kay Abraham ay 10 salinlahi. Ayon po sa tradisyon ng mga Hebreyo, ang bilang na 10 ay may kinalaman sa kaganapan. Sa English yan, completion. Kaganapan. Pagka sinabing 10, kaganapan. Mabanggit natin yung 10 utos ng Diyos, kaganapan. Pagka laging may 10 kaganapan. So balikan natin yung Kapitulo 5 para mapaghalimbawaan natin kung ano yung ibig sabihin natin dito. Dalawang bahagi ng talaan yung nabanggit sa ika-11 kapitulo at saka sa ika-5 kapitulo ng Genesis. Pareho yung pagkakabanggit, magkaiba lang ng mga pangalan. Sa ika-5 kapitulo, ang binanggit po dito ay lahi ni Adan o lahi ni Seth. Si Seth kasi yung panibagong anak na pinalitan niya si Abel dahil pinatay siya ni Cain. So mahabang kwento ng usaping pamilya, pero dumating si Seth. At mula kay Seth, 10 salinlahi dumating si Noe. Parehong-pareho niyan. Ika-11 kapitulo, 10 salinlahi mula kay Sem, dumating si Abram. Anong ibig sabihin nito? Ganon din ang ibig sabihin. Sa ika-10 salinlahi, meron ng kaganapan. Ganap na. Ibig sabihin, sa ika-10 salinlahi, may gagawin ng Diyos na mahalaga. At sinasabi ng manunulat ng Genesis, watch out, kasi may gagawin ng Diyos. Okay, mabanggit ko lang po yung pangalan ni Noe. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Noe ay ginhawa. Ibig sabihin, yung ika-5 kapitulo, sa ika-10 salinlahi, magkakaroon ng ginhawa. Kasi yun ang pangalan, ibig sabihin ng pangalan ni Noe. Ano naman ang ibig sabihin ng pangalan ni Abram? Sa ika-11 kapitulo, sa ika-10 salinlahi ni Sem, lumitaw si Abram. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Abram? Ang pangalan po ni Abram ay Ama. Kakaiba po Ama, pero ang sabi doon sa 30 talata, baog si Sarah. Hindi po ba katawa-tawa ito na siya ang pangalan niya ibig sabihin ay Ama, pero ang kanyang asawa ay baog at wala silang anak. Ngayon, balikan ko lang po ng konti para hindi tayo masyadong mabilis. Sa gayon din kaisipan, yung binabanggit ko kanina tungkol sa kaganapan o ika-10 salinlahi, dahil ika-10 si Abram sa lahi ni Sem, ay kaparehas niya si Noe. Kung ikaw ang nagbabasa, panahon noon, noong unang panahon na sinulat ang Genesis, alam mo na, pagka ito ay ipinaghambing mo sa isa't isa, abay, merong gagawin ng Diyos. Kasi noong una, Kapitulo 5, may ginawa ang Diyos sa pamagitan ni Noe. Sigurado ako, may gagawin ng Diyos sa panahon ni Abraham. Ngayon, mabanggit ko lang po. Ito magandang palaisipan sa atin. Ika-5 kapitulo, si Seth hanggang kay Noe. Pero sa gitna niya, nabanggit si Yared, yung isa sa mga salinlahi po ni Seth. Yared o Jared. Doon sa ika-11 kapitulo, sa gitna nabanggit din si Peleg, yung anak ni Eber. Marami mga anak-anak dito Pero si Peleg at saka si Yared. Ang ibig sabihin ng Yared ay bumaba. Ang ibig sabihin ng Peleg ay nagkawatak-watak. Ngayon, kung nagbabasa po kayo ng Biblia at medyo tinitingnan nyo mabuti to, ang ibig sabihin, bumaba ang Diyos, Yared, nagkawatak-watak, Peleg. Hindi ba nangyari yan sa ika-11 kapitulo? Sa Tore ng Babel, bumaba ang Diyos at nagkawatak-watak sila. Ang galing po. Ang galing ng Biblia, Ngayon, para sa mga Hudyong nagbabasa ng kasaysayan, hindi mayaalis na pag-ugnayin ng dalawang pangalan ni Jared o ni Yared at saka ni Peleg dun sa salaysay na nangyari sa Tore ng Babel. Kung kaya kailangan banggitin ng pangalan. Ngayon, ituon po natin ating pansin kay Abram kasi nasa ika-27 kapitulo, talata na tayo. Sa talatang 26, uurong lang tayo ng konti, nabanggit ng kasulatan na 70 taong gulang si Terah. Nang ipanganak niya si Abram, si Nahor at saka si Haran. Ayon po sa Midrash, by the way, yung pong mga Hudyo, meron sariling, maliban sa Biblia, ng Lubang Tipan, meron pa silang komentaryo. Ang tawag doon sa komentaryo nila
ay Midrash Haggadah. So ayon po sa kanilang Midrash Haggadah na komentaryo sa Lumang Tipan, yun daw pong salinlahi na nagkawatak-watak pamula sa Kapitulo 11 ay 70 ang bilang. Sinubukan ko pong bilangin din yan nung inaaral ko to. 70 nga. 70 lahi. Ang ibig sabihin, may kinalaman yung 70 taong si Tera at 70 lahi o saling lahi na nagkawatak-watak sa Tore ng Babel. Ibig sabihin, may gagawin na naman ang Diyos. Para tong mga simbolo na may gagawin ng Diyos na malaki, kailangan lang basahin nating mabuti. Sa Biblia, maraming 7, 70, 700. 7 araw, 70 taon, marami pa. Naalala niyo si Propeta Jeremias? Ang sabi niya doon sa mga Israelita sa Babylonia, dyan lang kayo, 70 taon, pagkatapos aalisin ko kayo sa Babylonia, ibabalik ko kayo sa Israel. Doon yung paborito nating talata sa Biblia, na may plano ang Diyos para sa kanila. 70 taon. Bakit 70 taon? Anong meron sa 70 taon? Para sa mga Hudyo, yung 70 taon ay naghuhudyat ng may kaganapan muli na gagawin ng Diyos. So maliban sa 10, meron pang 70. Parehong bilang ay naghuhudyat ng kaganapan sa pagkilos ng Diyos sa bansang Israel. So ilagay lang natin sa isipan habang ating pinapakinggan ito. Pagkat maganda po yung pakahulugan nito sa talatang 30. Ang sabi natin kanina, sa parehong kaisipan, ika-70 gulang si Tera nang ipanganak si Abraham. At ang ibig sabihin ng pangalan ni Abraham ay marangal na ama o ama. Sa English kasi exalted father. So kailangan tagalogin natin yung salin, marangal na ama. Pero paano siya magiging marangal na ama kung wala siyang anak dahil baog yung kanyang asawa? Ito ay nangangahulugan ngayon ng malaking suli na rin sa kakayahan ng Diyos na ituloy ang anumang plano niyang mabuti para sa tao. Mababalikan natin. Yung bago panganak si Noe, nung pinapanganak pa lang siya, pinangalanan siyang Noe pagkat ang propesiya sa kanya, itong batang ito ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. Mula doon sa sumpa sa Genesis 3 kapitulo. Si Noe yon. So, ang ibig sabihin, may propesiya at yung pangalan ni Noe ang pinaka magtatanggal ng sumpa bilang propesiya. Ganon din yung pangalan ni Abraham. Ngayon, ang tanong, anong plano ng Diyos? May gagawin ba ang Diyos? Anong plano niyang gawin sa pamamagitan ni Abraham? Kaya ba niyang paramihin uli si Abraham, gayong walang anak si Abraham dahil baog ang kanyang asawa? Ang gusto ko pong makita natin dito ay yung hibla ng pagkakaugnay-ugnay ng bawat salaysay sa aklat ng Genesis. Kakatapos lang po ng salaysay sa 11 kapitulo. Ulit, nagtangka ang taong muling makapasok sa presensya ng Diyos. Paano nila ginawa yun? Ibinaba nila ang Diyos, ulitin ko po, nagtayo sila ng templo o tore para bumaba ang Diyos. Hindi para abutin ng langit, kundi para ibaba ang presensya ng Diyos. Ang tanong, may plano ba uli ang Diyos na makapiling uli ang tao gaya nung nangyari sa Hardin ng Eden? May kinalaman ba to sa katauhan ni Abraham o ni Abram? At ano naman ang layunin ng pagkakabanggit na baog si Sarah? Anong kaimportansyahan na banggitin pa? Ang dami naman pwedeng banggitin, pero bakit kailangan banggitin sa 30 talata na si Sarah ay baog at wala siyang anak? Sa payak na kaisipan, ano ba ang gustong ipabatid ng manunulat sa ating mga nagbabasa? Una, gaya po ng ating nabanggit, yung 10 salinlahi ni Tera at kanyang edad na 70 ay paraan ng manunulat na sabihing ganap na ang paghihintay ng Diyos at handa na siyang lumipat sa kasunod na kabanata o yugto ng kasaysayan. May gagawing malaki ang Diyos. At sa akin pong pagtataya, mayroon ding kapanahunan o sa English yan, season ang buhay ng tao. Si Abram, nakagaya ni Tera, ay hindi naman ganon namumukod tangi. Hindi po siya espesyal sa harap ng Diyos. Dahil si Abram, kagaya ni Tera at ng mga ano sa kanya, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Abraham po ay kapareho ni Tera. Meron din silang mga Diyos-Diyosan. Bakit ko po nabanggit yan? Ito po yung sanabi ni Josue. Kung nalilito tayo ng konti sa kasaysayan. So, lumabas si Abram, Jacob,
Isaac, Isaac, Jacob, tapos yung 12 anak ni Jacob. Pagkatapos naipit sila sa Ehipto, nakalabas sila panahon ni Moises. Ang pumalit kay Moises si Josue. Okay, ito na 'yon. Si Josue, kapitulo 22, 24, talatang 2. Ito ang sabi ni Josue doon sa mga tao bago siya magretiro sa kanyang serbisyo sa Panginoon. Ang sabi niya, at sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog. Ibig sabihin, sa kabilang ilog ng Jordan, na dila ibat sitare na ama ni Abraham at ama ni Nakor, na sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Okay, so wag nating iisipin na nung tinawag ng Diyos si Abraham, mabuting tao na siya at wala siyang ibang Diyos. Ito po ang patunay na si Abraham, bago pa siya tawagin ng Diyos, naglilingkod siya sa ibang Diyos o meron siyang Diyos-Diyosan. So hindi po namumukod tangi si Abraham. Pero pinili siya ng Diyos dahil meron ng kaganapan yung plano ng Diyos. Hindi siya espesyal, pero ang Diyos ang nagpa-espesyal sa kanya dahil may plano ang Diyos. At sumakto siya sa plano ng Diyos. Taliwas po sa kaisipang espesyal si Abraham at ang mga taong nabanggit sa banal na kasulatan. Meron mga taong nagsasabi na yung mga tao sa Biblia ay mga espesyal na tao kaya iba sila. Nakakatawang isipin pero hindi siya totoo. Pagka wala namang tinatangi ang Diyos. Liliwanagin ko po yan habang minimensahe natin tungkol sa pagtatangi ng Diyos. Sa lahat ng tao, pinili niya si Abraham. Ano bang meron kay Abraham? Pareho lang. Pareho ng lahat ng tao na kumalat sa buong daigdig ng panahon ng Torre ng Babel. May mga sariling Diyos-Diyosan at hindi kinikilala ang Diyos. Ngunit lang tawagin siya ng Diyos, sumunod siya sa plano ng Diyos. Ang tamang pagbabasa sa banal na kasulatan ay lalo na kung ang babanggitin po natin ay salaysay o kwento. Ang bida po sa lahat ng salaysay ay hindi si David na nililabanan niya si Goliath o hindi si Samson na nilabanan niya yung leon at na napatay niya yung maraming Pilisteo. Hindi po tao ang bida sa Biblia. Ang Diyos po ang bida sa Biblia. Kung kaya kapag binabasa natin, hindi espesyal si Abraham. Ang espesyal ang Diyos kapag siya ang pumili kay Abraham dahil meron ng kaganapan. Merong plano ang Diyos. Ikapitong kapitulo, talatang 7 sa aklat ng Deuteronomeo. Ang sabi natin, hindi po katangi-tangi si Abraham, si Jacob o ang bansang Israel. Ito pong patunay. Deuteronomeo, kapitulo 7, talatang 7. Ang sabi ng Diyos, hindi kayo iniibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayong ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Hindi espesyal ang Israel kung ba't sila pinili. Kasi wala namang ka-espesyal sa kanila. Pareho lang sila. Pero dahil may pangako kasi ang Diyos kay Abraham, nalipat kay Isaac, nalipat kay Jacob, kung kaya kailangan niyang tuparin yung kanyang plano sa Israel. Dahil may plano ang Diyos. At hindi po dito natatapos yung plano ng Diyos. Gayon din ang binanggit ni Apostol Pablo sa unang Korinto, unang kapitulo, talatang 26. Ito po ang nasasabi. Sapagkat masdan nyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, ang kausap po niya dito ay yung mga mananampalatayang Hudyo, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Ang basihan ng Diyos ng pagtawag ay hindi dahil espesyal ng tao, kung hindi dahil may gagawin siya. Yun ang kanyang basihan ng pagtawag. Ang aking pong punto ay ganito. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao pagkat hindi bukod tangi si Abraham. Bagkus ito ay nakasalalay sa kapasyahan ng Diyos at naaayon sa kanyang sariling kapanahunan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ating panalangin ay mangyari nawa ang kaharian mo, gawin namin ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Hindi ito tungkol sa atin, ito'y tungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian. Sa madaling salita, wala tayong maring may pagmamalaki sa Diyos. Ang kapasyahan ng Diyos, ang mangyayari, gusto man natin o hindi. Ang ating bahagi
ay umayon sa kanyang kapasyahan at magtiwala sa kanyang karunungan. Sa lahat ng mga Diyos sa buong mundo, ang Diyos lang si Yahweh o si Jehovah. Itong Diyos na ito ang merong plano, marunong at may kapasyahan. Isang malaking pagkakamali na isipin na ang pagpili ng Diyos kay Abraham ay nagtatapos sa kapakanan ni Abraham. Gayun din ang pagpili ng Diyos sa Israel ay nagtatapos sa kanilang sariling kapakanan. Yan po ang maling kaisipan. Hindi po sila pinili dahil sa kanila, dahil sa kung anong meron sila. Ang mas tumpak na kaisipan ay ang pagpili ng Diyos dahil meron siyang dahilan. Ang pagpapala ng Diyos ay may dahilan. Mayroon pong isang dagat sa Israel na ang tawag ay dagat na patay. Ayon po sa mga dalubhasa, ito po ay may 1,410 talampakan mababa pa kaysa dagat. Ibig sabihin, lahat ng tubig sa palibot ng dagat na patay ay naiipon dito. Dito pumupunta lahat. Lahat ng tubig sa palibot nito ay dito ang punta. Lahat ng mga isdang napapadpad dito ayon sa mga eksperto ay namamatay dahil sa sobrang alat. Maliban daw sa mga bakterya o kagaw na hindi namamatay. Pag isda namamatay pero pag kagaw hindi namamatay. Sa sobrang alat daw nitong tubig, dagat na patay, hindi pa po ako nakapunta pero ayon sa mga nakapunta, ay lumulutang ng kusa ang mga tao kapag sila ay naglalangoy sa dagat na patay. Sa sobrang alat ng tubig. Ngayon po, ito rin ang malaking pagtataya sa pagpapala ng Diyos. Dahil hindi sa kapakanan ni Abraham o ng mga Israelita nagtatapos ang pagpili at pagpapala ng Diyos. Parang dagat na patay. Hindi na iipon ang pagpapala ng Diyos. Pagkat ang totoo niyan, ginamit ng Diyos si Abraham, may plano ang Diyos kay Abraham at mga Israelita na maging daluyan ng pagpapala. Hindi sa kanila natatapos to. Kapag ganun ang nangyari, parang dagat na patay. Ito ang malaking pagkakamali ng bansang Israel. Nasa palagay nila, pinili sila dahil special sila. O marahil iniisip ko, ito rin yung dahilan na maraming mga mananampalataya na kampante na sa buhay sila dahil pinili sila ng Diyos. Meron ng kaligtasan at wala na silang responsibilidad. Ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos kasi meron siyang gagawin. Ginagawa niya tayong daluyan ng pagpapala. Kung hindi ka daluyan ng pagpapala, palaisipan kung bakit ikaw pinili ng Diyos. Ngayon, bago tayo mauwi sa kontrobersya, balikan ko po si Abraham. Ang pangalan ni Abraham ay parang hula o prophetic, gaya ng nabanggit po sa talaan ng lahi ni Adan. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nais pahiwatig ng manunulat na imposible at hindi nakasalalay sa tao ang kakayahang tuparin ang plano ng Diyos. Baog si Sarah, ang ibig sabihin kahit anong pagpupunyagi ni Abraham ay wala siyang magagawa. Konting imahinasyon. Kahit na araw-araw sila magsiping, hindi sila makakabuo. Nakakatawa po, ngunit totoo. Kasi baog yung kanyang asawa, matanda na si Abraham. Ano pwedeng gawin ng Diyos? Kung hindi nakasalalay sa tao, ano ngayon ang plano ng Diyos? Kinalat niya ang tao, anong plano niya ngayon? Pinalabas niya si Eva at si Adan mula sa hardin ng Eden, anong plano niya ngayon? Pinatay ni Cain si Abel, anong plano niya ngayon? Merong pandemic ngayon, anong plano ng Diyos ngayon? Sa madaling salita, nais pong ipabatid ng manunulat na ito ay paraan ng Diyos para patunayan sa tao na may hangganan ng kakayahan ng tao. At kung magkakaroon ng anak si Abraham, kung magkakaroon, ang ibig sabihin lang, imposible magkaroon ng anak si Abraham. Hindi niya kayang paramihin ng kanyang sarili. Nakasalalay ang kanyang pagdami sa Diyos. Kung gaanong ang pagpupunyagi ng tao sa pagtuklas ng magagandang bagay sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya, may hangganan po ang kakayanan ng tao. Kamakailan lang nagpalipad tayo ng isang magandang rocket sa Tesla, yung nakalimutan ko yung pangalan, Falcon 9. Ang bilis niyang nakarating sa space. Ganun kagaling ang tao. Pero kahit ganun kagaling ang tao, may hangganan ng kanyang kagalingan. Yung kanyang sarili hindi niya kaya.
Maaring maging maginhawa ang ating buhay, ngunit hindi mabibigyang kalutasan ang problema ng buhay at kamatayan. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ng mga siyentipiko, paano ba mapapahaba ang buhay ng tao? Maaring dumating ang panahon na makapaglakbay tayo at tumira sa planetang Mars. Ngunit hindi pa rin natin nabibigyan ng kalutasan ng problema kung paano muling makakapiling ang Diyos na nagginawang problema sa panahon ng Torre ng Babel, Kapitulo 11. Paano ibababa ang presensya ng Diyos? Paano makakabalik sa Hardin ng Eden? Kahit gaano kagaling ang tao, may hangganan ng kanyang kakayanan. Sabi ni Propeta Jeremias sa ika-32 kapitulo, talatang 27. Ganito po ang sabi ng Diyos. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Iniisip ko kanina to, ito ba, Batanggenyo bang nagsali nito dahil may baga? Anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Ito po ay patanong. Kung imposible kay Abraham na mag-anak, hindi imposible ba sa Diyos? Hindi po ito talaga tanong, ang tawag po dito rhetorical question dahil may sagot naman ang Diyos. Dahil hindi imposible sa Diyos. May imposible bang gawin ng Diyos? Wala. Walang imposible para sa Diyos. Sa ekonomiya po ng Diyos, isa lamang ang pagtugon sa imposibleng bagay. Ang pagtitiwala. Ito rin po ang inaasahan ng Diyos kay Abraham. Ito rin ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon, yung pagtitiwala. Kasi hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang gamot dito sa COVID-19. Wala pang bakuna na nagagawa ang tao. Ano na mangyayari sa buhay natin? Si Abraham din nung lumipat sila mula sa Ur papuntang lupang Kanaan, wala naman silang anumang kaisipan kung anong daratnan nila doon. Ito ang sabi ng Diyos at sabi ng Biblia sa Kawikaan 3:5-6. Kawikaan 3:5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya ng lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sa palagay ko, wala talagang ibang angkop na pagtugon sa pagtawag ng Diyos kung di ang pagtitiwala. Hanggang ngayon, sa talatang 31, yung pinag-uusapan nating kapitulo, ika-31 talata. Ang sabi po dito, ipinagsama ni Terah si Abraham, Sarah at Lot patungong Kanaan. Nililiwanag ito ng bagong tipan sa panahon po ni Esteban kung anong nangyari doon sa kanilang paglalakbay. So ang sabi po dito sa aklat ng Genesis, naglakbay sila mula sa Ur hanggang sa Haran. Ngayon, si Esteban po sa bagong tipan, si Esteban isa sa mga diakonong napili nung unang iglesia. Magaling po si Esteban, magaling mangaral. At dahil sa kanyang kagalingang pangangaral, ay nainggit po ang Sanhedrin, yung kaparehong komite na nagpapako kay Jesus. Pinahuli siya ng komite at kumuha sila ng mga bayaring mga witnesses at inakusahan nila si Esteban na ang ginagawa daw na Esteban ay mali at kalapastanganan sa Diyos. Kung kaya, sa gitna ng Sanhedrin, ito ang sabi ni Esteban sa Aklat ng Gawa 7, talatang 2. Ang sabi ni Esteban, ang Diyos ng kalwalhati ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Importante po ito mga kapatid. Kasi ang sabi lang sa Genesis, naglakbay si Terah, si Abraham, si Lot, si Nacor at saka si Sarah mula sa Ur papunta ng Haran. Hindi masyadong maliwanag, pero si Esteban niliwanag niyang mabuti. Kailan nangyari yung pagtawag ng Diyos at sino ang tinawag ng Diyos? Ang sabi niya sa Gawa 7:2, nagpakita daw ang Diyos ng kalwalhatian kay Abraham nung siya'y nasa Mesopotamia pa lang. Wala pa sa Haran, nasa Mesopotamia pa lang. Anong ibig sabihin nito? Sa salaysay, sa Genesis, kasama si Terah na naglakbay mula sa Ur patungong Kanaan. Marahil,
narinig din niya yung utos ng Diyos kay Abraham. Kaya nagpasya din siyang maglakbay kasama ni Abraham mula sa Ur hanggang sa Haran. Ngunit ang sabi sa huling talata sa Kapitulo 11, umalis sila sa Ur patungong Kanaan, ngunit nahinto sila sa Haran. At ang sabi ng Biblia, nagsitahan sila doon, dito rin namatay si Terah. Kung narinig ni Abraham ang utos ng Diyos sa Ur pa lang, at nagpasya sila kasama yung kanyang tatay na makapunta sa Kanaan pero natigil sila sa Haran, ito dahil sa nakita ni Terah, ba maganda dito sa Haran, dito na lang ako. O kaya ayaw na niya maglakbay patungong Kanaan. O kaya hindi importante sa kanya yung pagsunod sa Diyos na kagaya ni Abraham. Ngayon, hindi ko maalis yung paghahalimbawa ng salaysay, yung nangyari po sa mga Israelita. Kasi nung sinusulat po ang Genesis, ang nagbabasa nito yung mga Israelita eh. So, hindi ko maalis na isipin na merong kaangkop na salaysay yung mga Israelita at saka si Abraham. Kasi yung mga Israelita na nakalaya mula sa Ehipto, yung unang henerasyon na malagi sila sa lupang sa ilang, sa wilderness, pero hindi rin sila nakarating sa lupang pangako o sa Kanaan. Bakit? Kasi marami silang pagsuway na ginawa sa Diyos. Yung hindi pananampalataya o hindi pagtitiwala sa Diyos na kaya silang pangalagaan ng Diyos ang naging dahilan kung bakit sila namalagi sa ilang. Ang sabi nila no nagpadala sila ng mga espiya, abay napakalalaki ng mga tao sa Kanaan, mga higante, hindi natin kayang talunin. Kung kaya nalungkot lahat sila at ayaw na nilang tumuloy sa Kanaan. Iniisip ko baka ito yung nangyari kay Terah, kung bakit siya hindi nakarating ng Kanaan. Siguro nagandahan siya sa Haran. So kung ako yung Israelita na nagbabasa sa panahon ni Abraham, na kwento ng salaysay ni Abraham, iniisip ko, kapareho ko si Terah, na dahil sa hindi pagtitiwala sa Diyos, namatay siya sa Haran, sa labas ng Kanaan. Liwanagin po natin mga kapatid, kasi ito importante tungkol sa pagsunod. Iniisip ko ito may kinalaman sa pagsunod. So iniisip ko, ang kalahating pagsunod ay hindi talaga pagsunod, kundi pagsuway. Yung ginawa ni Terah ay hindi buong pagsunod, kundi kalahating pagsunod. Yung ginawa ni Abraham mula sa Ur, Haran, punta ng Kanaan, yun ang buong pagsunod. Iniisip ko tuloy, anumang pagsuway ay may kaangkop na kahihinatnan o consequence. Kasi ang kalahating pagsunod ay hindi talaga pagsunod, kundi pagsuway. Naisip ko lang din kung bakit ang Diyos sinasabi sa atin na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ang gusto ng Diyos ay buo, hindi kalahati. May kasabihan tayo nung kabataan pa natin, lalo na yung mga lalaki, na kapag ka naglalaro ka ng text at sigurado ko doon sa pusta mo, ang kasabihan natin, pusta mo na pati pato. Ibig sabihin, itodo mo na. Todo na to. Palagay ko yung pagsunod sa Diyos, dapat ganun din, buong puso. So, babalik ako doon sa sinasabi ko kanina. Baog si Sarah, may plano bang Diyos? Makikita natin po yan sa 12 kapitulo ng Genesis. Yan po ay sa isang linggo. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa atin, may kaganapan ang plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, sa English, may season, may hantungan, may kaganapan. Pagka nahintay natin yung kaganapan, nandun na tayo sa kapanahon ng may gagawin ng Diyos, dapat umakto na tayo dahil pag ang Diyos ay may plano, mangyayari at mangyayari. Ano ang ating dapat na tugon? Ang tugon natin dapat kagaya ni Abraham. Sumunod. Walang iba. Sa pagsunod, mahirap kasi hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Pero, ang sabi ng Biblia, kailangan natin magtiwala. Sa akin pong pagtataya nitong pinag-uusapan nating teksto, sinunod ni Abraham ang Diyos patungo sa lupain ng Kanaan nang walang pag-aalinlangan. Kahit na hindi niya tiyak yung kanyang daratnan. Hindi naman niya yung alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ang aking pong panalangin mga kapatid ay makita natin kung ano ang ginagawang pagkilos ng Diyos ngayon sa buhay natin, lalo na sa gitna ng pandemic. At ano ba ang layunin kaya ng Diyos? Anong layunin kung bakit tayo pinili ng Diyos para sa kanyang kaharian? Ang alam ko, ang iglesia ng Diyos ay hindi nagsasara. Maaring yung building o yung gusali nagsasara. Pero yung mga anak ng Diyos na tinatawag ni Apostol Pablo na iglesia ng Diyos, tayo yun, ay hindi pwede magsara. Kasi bukas ang bibig natin, bukas yung buhay natin.
Ano ngayon ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin? Ito ang magandang tanong para sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Ama naming Diyos, ikaw po ay makapangyarihan at kagaya ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob at Diyos namin ngayon sa pamamagitan ni Hesukristo. Kami po ay nagtitiwala na ikaw ay matalinong Diyos at mahal mo kami. Maliban dyan, meron kang plano, hindi lang sa buhay ng mga naunang tao kagaya ni Abraham, maging sa buhay namin. Buksan mo po ang aming mata upang makita namin kung saan mo direksyon kami pinapapunta at anong gusto mong gawin namin upang maiangkop namin ang aming buhay sa kaganapan ng iyong kaharian. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig.